Sa panahon ngayon, napakaraming palabas na hindi na akma para sa murang isipan ng bata. Kaya't narito tayo, isang pagbabalik tanaw sa makalumang pagkwento sa mga bata mula sa libro na nagbibigay halaga sa kabutihan, pagkakaibigan, at pakikipagsapalaran. Handa na ba kayong makinig, mga kabibo? Ito ang Batang Bibo at iKid, isang digital storybook, at ginawang buhay na animation. Ito ang episode 1, ang unang tagpo. Sa isang payapang gabi sa probinsya, habang mahimbing na sa pagtulog ang buong bayan, may isang batang hindi pa dinadalaw ng antok. Si Aiden, nakaupo sa maliit na bangkito sa likod ng bahay ni Lola, at tahimik na nakatingala sa kalangitan. Biglang lumipad ang isang lamok sa ilong niya. Saktong aksidenteng nasampal niya ang kanyang sarili. Hahaha, pagkakapangit ka ng kuha ko din. Teka lang, hindi pa ito ang adventure. Hihihihi. Biglang isang malakas na tunog at maliwanag na ilaw ang bumagsak mula sa langit. Hala, ano ga iyon? Hala, alien ba iyon? Kinurot pa niya ang sarili, baka nananaginip lang. Sa halip na tumakbo pabalik sa loob, tumayo si Aiden na parang batang detective. Kinuha niya ang kwintas niya, binuksan ang flashlight na nasa dulo ng kenda, at sinabi, Mission. Alamin kung anong bumagsak. Pwede na ba akong si Detective Conan? Hahaha. Dahan-dahan siyang lumabas ng bakuran, pasilip-silip sa paligid. Habang naglalakad, napahawak pa siya sa tiyan niya. Para akong may exam bukas sa kabako eh. Hihihi. Habang sinusundan niya ang liwanag, nadapa siya. Wow, bumagsak siya, lagapak na eh. Okay lang. Wala namang nakakita. Matibay tayo. Palakas loob, kunwari pang hindi nasaktan. Ngunit habang nagpupunas ng tuhod, napansin niyang parang may aninong gumalaw sa harap. Sa gitna ng damuhan, may kakaibang anong kulay pila. Kumikislap ito, at tila may dalawang mata na asul ang liwanag. Dahan-dahan siyang lumapit, hinawi ang damo, at Ay! Robot to ah! Napaatras si Aiden, muntik pang madulas. Pero hindi siya tumakbo. Tiningnan niya ulit, nakahiga lang ito, parang sugatan. Biglang tumunog ang katawan ng robot. Umiilaw ang mata. Ay, inay ko po. Sigaw ni Aiden, at tumayo ang robot. Totoo ka ba o laruan lang? Sa wakas, nagsalita ito. Mahina, parang bagong gising. Ako, si iKid. Uy, may pangalan ka. Astig. Lumapit siya at yumuko. Ako si Aiden. Batang Bibo. Mahilig tumulong at magtanong. Napansin ni Aiden na may sira ang braso ng robot. Kinuha niya ang panyo mula sa bulsa, pero nahulog sa damo. Habang pinupulot niya ang panyo, tinamaan siya ng maliit na sanga sa ulo. Aray ko. Pero okay lang ako. Ay kid, huwag kang aalis dyan ha, kung baga sa kotse. Wala kang gasolina. Pagkatapos linisan ang braso ni iKid, biglang, nagbuga ito ng usok. Wah! Ano ga iyan, hahaha. Alam mo iKid, nagugustuhan na kita kahit amoy kang sunog. Kaibigan, ang sagot naman ni iKid, mahina pa siya pero may ngiti sa mata. Sabay sila tumingala sa langit na hindi man lang natanong kung robot ba o tao si iKid at saan galing. Naglakad silang magkasabay. Si iKid ay medyo natapilok pa. Sorry, error 404, balance not found. Don't worry, practice lang yan. Minsan, ang pinakamagandang kaibigan ay hindi mo inaasahan. Kailangan mo lang ng bukas na puso at tapang na makipagkilala. Dahil ang pagkakaibigan ay laging nagsisimula sa paglapit at hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ka. Kahit wala ka sinasabi, makinig ka lang, sapat na. Maraming salamat, mga kabibo, sa pagsama sa aming kwento ngayong gabi. Kung natuwa kayo, huwag kalimutang mag-like, subscribe at share.
Dahil may susunod pang kabanata at bagong adventure na naghihintay. Sa susunod na kabanata, may misteryong gumagalaw sa gulayan. Ano kaya yon sa tingin nyo, mga kabigo? I-comment nyo sa ibaba ang inyong hula at paboritong bahagi ng kwento.